Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Grabe to, nabulabog ang Quadcom sa pasabog ng NBI Director at ex-Supreme Court Justice. Yan mga kababayan ha, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. At ito nga po mga kababayan, nasa thumbnail po natin, di makukulong, nasyak ang lahat. NBI Director at ex-Supreme Court Justice binasag ang Quadcom. Nako. Ito ang bangungot ng Quadcom mga kababayan. Pero ito, bago natin simulan yan mga kababayan, ito itong si Vice President Sara Duterte, no, i-share din po natin to Itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan ay tinawag na Madam President, no? Mamaya papakita po natin ang parang nakikita o kinikinita na ang future ng ating Vice President Sara Duterte. Sa isang press con po ay tinawag siyang Madam President. Nako. At ito pa mga kababayan, i-share din po natin itong si Representative Drexy Cardima ay ito binigyan ng suggestion ang kanyang mga kasamahan sa Quad Committee, no? Na kung saan ikinagalit ng mga ito. Nako talaga. Mamaya mga kababayan, pakinggan po natin ang balitang yan at bigyan po natin ng reaction, okay? So ito, simulan na po natin dito kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ito pakinggan po natin at bigyan natin ng komento to. Madam President, Apostle Espino Muradyo Bacolod. Vice President pala. Sorry, parang nagmamadali ako, excited din. So yun mga kababayan, tinawag na Madam President ang ating Vice President. So sabi niya, mukhang nagmamadali ako. Maybe mga kababayan, this reporter, no? Ay parang alam niya rin kung anong nangyayari dito sa ating bansa. Reporter ito Alam niya po kung anong nangyayari sa ating bansa. We're in, no? Hindi niya naman masasabi na nagmamadali ako kung hindi niya gustong palitan na ang administrasyong ito. Syempre, nasabi niya yon because mayroon siyang stock knowledge, no? Na grabe naman palang gobyerno ito. Ganito ang nangyayari. Buti pa si Madam President na lang. Yeah. Well, anyway, malayo pa po ang 2028. Pero ngayon pa lang, excited na pong lahat. Ito si former President Duterte, pakinggan din po natin, I don't know what prompted her to be there. But she's a lawyer. Nagpa-practice na rin siya baka balang araw mag-presidente siya. So, alam niya how to handle. So yun mga kabayan, balang araw baka maging presidente siya, no? Baka nagpa-practice na daw how to handle the administration. Palakpakan po natin. So yan mga kabayan. So may yung mga bali-balita na sinasabi ni former President Duterte na wag ka lang alam naman po, wag mo nang pasukin pang politika, Inday, no? Alam naman po natin itong si former President Duterte. Okay? Lahat po ng sinasabi yan na yata nito parang reverse psychology lang mga kababayan. Yung nire-reverse psychology niya lang yung mga kalaban, no? Para maging kampante talaga sila. Pagdating ng araw, masasyak na lang sila, di ba? So ito naman sa video ito. So talagang I think hindi niya naman tututulan kung taong bayan na siguro magsabi, no? Magtulak, mag-push kaya Vice President Sara Duterte na tumakbong presidente sa 2028. Yan mga kababayan. So, ano ang inyong opinion dyan? At eto na nga mga kababayan Ito pong sinasabi ko, ito po yung napakatapang na babae, na congresswoman babae, no? Woman nga congresswoman na babae. Bakit na congresswoman bang lalaki? Ikaw talaga. Well, anyway mga kababayan, Representative Drexy Cardima.
Aba, talagang tinusta itong mga kasamahan niya. Eto, pakinggan po natin ang balitang ito. Ni Representative Trixie Cardema ang Quad Committee na mag-imbita rin ng mga nabiktima ng drug suspects upang matiyak ang pagiging patas ng komite. Giit nito, napakahalagang mapakinggan ang panig ng libo-libong biktima ng mga anyay durugista. Agara namang nagpahayag ng pagsalungat si Representative Romeo Acop at sinabing maghain ng resolusyon si Cardema kung nais rin itong magbukas ng investigasyon. So yun mga kaubayan, anong ibig sabihin ni Acop? Nandyan na nga kayo sa investigasyon. So meaning, this investigation is only intended for those AJK, sinasabi niyong AJK victims. Di ba? Mga suspected drug addictos AJK victims sinasabi niyo. Di ba? Hindi ba dito kasama yung imbestigahan rin yung mga biktima, no? Na mga addictus na ito. Grabe naman kayo, Sinugundahan ito ni Committee on Dangerous Drugs Chair Representative Robert Ace Barbers at iginiit na dapat dumalo muna sa mga pagdinig bago magmungkahi ng mga taong nais imbitahan. Kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi ma-attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Hinimok ni Representative Trixie Cardema ang Quad Committee. So yan mga kaubayan, grabe po yung ni sino to? Ace Barbers, no? Hindi yung attend kayo. Bakit? Bibigyan nyo ba sila ng oras na makapagsalita pag wala dyan yung mga resource person? Diba? Kayo lang naman ang umuubos ng oras dyan eh. Kayo mga chairman dyan. Diba? Pakikinggan nyo ba? Si former president nga, hindi nyo pa diba? Hindi nyo pinagbibigyan na makapagsalita ng maayos. Gusto nyo yung sagot, yes or no lang. Paano pa kaya ito? Na konti lang ang bilang ng mga ito dyan. Sang-ayon ba kayo na sa sinasabi ni Ace Barbers, mga kaubayan? No? Ang tanong nga dito baka ngayon nyo na lang sila pina-attend. O bakit si Congressman Marcoleta, di ba? Bakit hindi nyo isinama diyan? Gusto rin nung magsalita Ace Barbers, Congressman Ace Barbers. Dahil hindi kayo makaka-stick to the plan, no? Hindi nyo magagawa yung mga script ninyo kapag may mga ganito, tulad ni Representative Rex Cardema, Congressman Marcoleta, natututol sa inyo dyan. Yan po ang totoo, di ba? Kaya wag niyo pong sabihin yan na ngayon ko lang magsasuggest kung kailan nandito si President Duterte at Vice President Sara Duterte. Yan lang po siguro ang naging pagkakataon ni Representative Trixie Cardema na makapagsalita dyan sa tuwadcom na yan. Kaya sinamantala niya na po ang kanyang pagkakataon, no? Para sabihin sa pagmumukha ninyo na hindi tama ang ginagawa ninyo. Mag-iimbita kayo yung yung mga kriminal lang, no? Yung mga kamag-anak ng suspected na mga nagrugor na mga criminals, no? Kasi na sinasabi nyo, they are the ones, no, na mga biktima. How about, ano ang tawag mo dun sa mga biktima ng mga addictus? Diba? Hindi ba sila tuturing na biktima? Or mas sila dapat ang tawagin na biktima? Diba mga kababayan? Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto na nga mga kababayan. NBI Director at saka ex-Supreme Court Justice nagsalita na. Former President Duterte hindi pwedeng kasuhan o hindi makukulong. Ito mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Good news po itong pag-usapan natin. Dalawang batikang ex-judges Nako. nagsabi
na hindi pwedeng kasuhan si PRRD despite yung mga inamin niyang nagawa niya nung mayor pa siya o presidente pa siya, yung may mga ginurgor niya, tuwan-tuwa na ang mga makakaliwa, tuwan-tuwa na yung ibang kongresista, mga makabayan black, na pwede na daw kasuhan. Nako. Una, ang ex-judge, batikang judge, NBI director na ngayon, Jaime Santiago. Pangalawa, si dating Supreme Court Justice Lucas Bersamin. Nagpahayag na hindi basta-basta makasuhan kahit umamin na. So, marunong talaga ang ating Tatay Digong. Okay, pakinggan natin ang balitang ito ng UNTV tungkol sa dalawang ex-judge na ito. Kahit nag-admit na, asan na yung mga victim? Asan na yung mga complainant? The complainant should come out. Sa kabila ng pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig kahapon ng House Quadcom na mayroon umano siyang mga pinatay, ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director, retired Judge Jaime Santiago, kailangan pa rin na may lumutang na mga biktima o complainant para makasuhan ang dating punong ehekutibo. Bilang dating huwes, paliwanag ni Santiago, dapat may magpatotoo para formal na maisampa ang kaso sa husgado. Kahit magsisigaw ako ngayon na marami akong pinatay, pero wala naman dumadating na complainant against me, hindi ako pwedeng makasuhan. Ganun po yun. Dagdag pa nito, kahit ang NBI ay hindi magsasagawa ng investigasyon kung wala namang handa na magreklamo. Kahapon, nandun yung mga victim ng alleged victim ng EJK, no? Extrajudicial killing. Kung may magka-come out sa kanila and openly file a complaint, then we will investigate. Kung wala naman kaming maimbestigahan. Si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating punong maestrado So isa lang po mga kababayan ang ibig sabihin nito, no? Itong mga nagko-complain, no? Itong mga complainant, mga kababayan, about dyan sa AJK ay hindi pa pala nagpa-file ng case, no? Dyan sa korte. Pero nandun po sila sa sa Congress, sa Kamara. Ibig bang sabihin, they are just only nagko-complain lang sila, no? In aid of legislation, ganun ba yun? Or maybe there is something, no? Kasi kung ikaw talaga ay gusto mo talagang makaganti, magkaroon ka ng hustisya, no? Pupunta ka sa korte dahil nandun po ang hustisya. Or baka naman mga kababayan, no? Ang mga ito ay opinion lang, opinion lang po ito mga kababayan. Baka naman itong mga biktima di umano, mga pamilya ng biktima ng AJK, hindi kaya nasuhulan lang ang mga ito? Hindi kaya sinuhulan lang ang mga ito para umattend dyan sa Tuwadcom na yan? Kasi kung gusto talaga nilang magkaroon ng hustisya, sa korte po sila pupunta. Sa korte po sila hihingi ng tulong. Or doon sila mismo ang magpapaimbestiga. Ano sa palagay niyo po mga kababayan? Pera-pera lang ba ito? ng Korte Suprema, sinabi na mahirap magbigay ng hatol sa pahayag ng isang tao. Having been myself a judge for 34 years, when you say something, it's really not easy to make a judgment based on what one says or does not say. I will leave that to the one who will appreciate the evidence, if that is called evidence. Samantala, inihayag din ni Bersamin dahil hindi na obligado ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasabi nito ang bansa, pero may ibang paraan para makuha nila ang jurisdiksyon sa dating presidente sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Under our protocols, the Interpol could effectively request by red notice the Philippine local law enforcement agencies to effect the process. So, yun
So yan mga kababayan, no? Nabanggit po yung red notice, no? Tayo nanonood po tayo ng mga pelikula. Sana naman, yung sinasabi yung red notice ay hindi kagaya ng pelikula na napanood natin, ha? Yung red notice ni sino ba yung sa Hollywood? Sana hindi po ganun yung red notice na sinasabi ninyo, okay? Masyadong malugo po yung red notice na yun, eh. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi nila? Ha? Ngayon, butata na naman ito. Ito ang bangungot. Kaya nga sinabi ko dun sa thumbnail natin, bangungot ito ng Tuwadcom, no? Kasi talagang purpose nila is to come up a case against former President Duterte, no, sa mga sasabihin nito. Well, anyway, mga kababayan, nagpahayag na nga si President Bongbong Marcos Jr. patungkol po dito. Ang sinasabi niya po, no, handa na. Sabi niya, ano man ang mga consequences diyan sa legal consequences sa sinabi sa mga statement na nilabas ni Pangulong Duterte, handa na ang DOJ at PNP or NBI ba yun? Yung kanina sinabi ko, di ba? Sa last vlog natin, basta sinabi niya handa na ang gobyerno para sa anumang kaukulang kaso dito sa mga statement na nilabas or nagmula mismo sa ating dating Pangulong Duterte. So, paano ba yan? President Bongbong Marcos Jr. Dalawa na pong Supreme Court Justice. Ngayon po ay NBI Director yung isa, ang nagsasabi na, no, hindi mo pwedeng kasuhan ng ganun-ganun kapag walang walang complainant, di ba? Sino ang complainant? Well, anyway, maghanap po muna kayo ng complainant at mga ebidensya na magtuturo talaga na madiin itong si Pangulong Duterte. Alam niyo po mga kababayan, dito lang natin ngayon napagtanto, na talagang pinaglalaruan lang sila ni dating Pangulong Duterte. Kasi biruin mo, kahit pala sabihin ni Pangulong Duterte doon, kaya nga sinasabi niya, pinatay, ako mismo ang naggurgor. Ako mismo ang naggurgor, di ba? Ilang beses natin yung narinig. Akala ko nga, bakit kaya sinasabi? Sa isip ko habang nanonood ako, sabi ko, bakit kaya sinasabi ni Pangulong Duterte yun? Hindi kaya siya ma-strike, di ba? Hindi kaya magkaroon ng problema yung sinasabi niya na ako ang gumurgor, di ba? Tinapon niya pa nga sa dagat Ay, ganun pala. Ito pala yung dahilan, mga kababayan. Ngayon lang natin nalaman. Well, anyway, ako, personally, ngayon ko lang nalaman. Hindi naman kasi ako attorney, no? Ito, mga judges po itong natin, mga justice, no? Supreme Court Justice po itong mga nagsasabi na hindi pala pwedeng kasuhan itong si Pangulong Duterte as long as there is no complainant. Kung mayroon ng complainant, kailangan pa rin busisiin yung mga ebidensya kung papasa ba or hindi. Baka ito ay mga paninira lang, di ba? Well, anyway mga kababayan, maraming salamat po dito sa NBI Director at anyway, parehas po silang Supreme Court Justices, mga kababayan. Okay? Maraming salamat sa pagpapaliwanag sa ating mga kababayan, no? Na ganito pala. Kaya kahit anong sabihin, pinaglalaroan lang talagang Tuwadcom ni former President Duterte. Yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.